Good morning po sa inyong lahat na sa araw na ito. ah, Una-una po magte-testimony muna po kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos. 2015 na nakakilala ko sa Panginoon. Kapag ka pala tinawag ng Diyos, pinili ka ng Panginoon. May kanya-kanya po tayong tungkulin na binigay ng Diyos. Kanya-kanyang gifted na binigay ng Panginoon. Yun yung nabunot ko yung aking prophetic name na pictures. Praise God po, sa kabutihan ng Panginoon talagang kahit ano palang kahit na nag-backslide ka, tumalikod sa Panginoon, pero pilit ka pa rin abutin ng Panginoon. Kasi meron po tayo kung bakit tayo nabuhay sa mundo na ito. Meron tayong purpose ang Diyos para sa atin kung bakit tayo nabubuhay. May mga tungkulin tayong gampanan, kung anong nais na pinapagawa ng Panginoon. Kaya po, yun, yung time na yun, talagang laging pinaparemind sa akin ng Panginoon na maghayag ng salita ng Diyos. Kahit anong talikod mo sa Panginoon at umalis sa Kanya at nag-backslide ka, pero aabutin ka pa rin ng Panginoon eh. Kasi ang nais niya talaga, ihayag ang salita niya. Kaya kung bakit tayo nabuhay sa mundo na ito, may kanya-kanya po tayong tungkulin para sa Panginoon. Amen po ba? Yun lang po ang aking maiksing testimony. At ang Diyos ay hindi nagbabago at nagtutulak. Ang topic po natin sa araw na ito ay pagtitiyaga at pananalangin. Sa ating buhay, kailangan natin magtiyaga at laging manalangin po sa Panginoon at hindi natin babaliwalain yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya magtiyaga at pananalangin, yun po yung topic natin. Sabi dito sa Santiago chapter 5 verse 7 to 8, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka, buong tiyagan niyang hinihintay ang mahalagang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo muna po yumuko at manalangin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno na si Abraham, Jacob, Isaac, hanggang kasalukuyan, Father God. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa mga nagagawa namin kasalanan, di man to sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat Lord God sa kalakasan na binibigay mo. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinapahiram mo sa amin sa mundo na ito, Panginoon. Kaya Father God, na ikaw po ang siyang kumilos at itago mo ako sa likuran at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Laban mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority at discernment, Panginoon. Anumang revelation mo, Father God, sa mga nakikinig ng iyong mga anak, Panginoon. Patuloy mo silang yakapin at patuloy mong ipaalala kung gaano mo silang minamahal at inaabot, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon, at tulungan mo silang kilalanin kanilang lubusan, Panginoon, at magkaroon sila ng kaligtasan sa buhay na tinatahak nila sa mundo na ito. Ang nais mo ang lahat ay maligtas. Ayaw mo na may maiwan sa iyong mga anak. Kaya Father God, sa araw na ito, touch him by the blood of Jesus. Sa bawat anak mo na nakikinig na ito'y maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Babalikan po natin yung ating topic. Topic natin, pagtiyaga at pananalangin. Sabi dito sa Santiago, sa English, James chapter 5 verse 7 to 8. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka, buong tiyagan niyang hinihintay ang mahalagang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayo magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo po, di ba po, dito, di ba po kapag, for example po, ang nagtatanim,
ng mga palay ay buong tiyaga nilang hinihintay yung kanilang aanihin. Sa atin din sa buhay, habang nandito tayo sa mundo na ito, buong tiyaga tayong maghantay sa pagdating ng Panginoon. Buo nating ipangaral ang salita ng Diyos. Kung sino pa sa mga kamag-anak nyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, share nyo na ng Word of God para makasama sila sa pagdating ng Panginoon. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga kamag-anak, sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo. Amen po ba? Habang wala pa ang Panginoon, magtiyaga tayo. Dumadaan ka man sa pagsubok, bilang tagapagsunod ka ng Panginoon, maraming pagsubok ka nararanasan. Sabi nga ba, simula ko lang nakilala ang Panginoon, at parang lalo akong dumadami yung pagsubok ko. Kapatid, ang pagtitiyaga ay merong pagpapala. Lahat ng pagtitiis at paghihirap merong pagpapala sa Panginoon. Hindi kahahayaan ng Diyos sa pagsubok na nararanasan mo sa mundo na ito. Ay ang Diyos nariyan sa iyo. Pagtitiis mo, katulad ng yung kanina in-explain ko, kapag nagtanim ka, di ba po, meron kang aanihin. Doon din sa ating Panginoon, kapag nagtitiis ka na naglilingkod sa Panginoon, pero masarap maglingkod sa Panginoon kapag ang Diyos ang kasama mo. Kaya kapatid, huwag kang nanghinaan ng loob sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil lahat ng paglilingkod mo ay merong pagpapala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ito, di ba po pag nagtatanim, buong tiyaga niyang inaantay hanggang dumating ang tag-ulan. Ganon din sa ating Panginoon. Buong tiyaga natin antayin ng ating Panginoon. Lord, darating ka ba? Matagal na panahon, sinasabi nila, darating ka ba? Kahit ang tagal. Amen po ba? Pero magtiyaga, sabi nga ng Panginoon, ang nagtatiyaga hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? Hanggat pag hindi ka nagtitiyaga, tapos bumabalik ka sa kasalanan, ang hirap po makabalik. Ay, di ka naman darating, Lord. Ano na lang ako? Gagawa na lang ako ng kasalanan. Sayang naman yung pinagpagburan mo na bigay mo yung buhay mo sa Diyos. Tapos babalik ka sa dati mong katayuan. Magtiis ka habang wala pa ang Panginoon. At least na-commit mo yung buhay mo sa Diyos. Na ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Kaya napakalaga po ang pagtitiis. Ito yung pagtitiis ay pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi naman bilang born again ka is tawag dito is wala ka ng problema. Dadalisayin ka pa rin ng Panginoon sa apoy. Lahat po tayo dinadalisay sa apoy. Amen po ba? Kaya sabi dito, dapat din kayo magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na pagdating ng Panginoon. Amen. Malapit na po dumating ng Panginoon. Naalala ko ng mga bata pa kami magkakapatid. Pag naglalaro kami sa bundok o sa kapatagan, pag naglalaro kami, is hindi matindi ang init. Ngayon, iba na. Kasi yan na sabi ng Panginoon, pabibilisin ko ang oras at panahon. Yan na po nangyayari ngayon, mabilis na ang oras at panahon ngayon. Dahil nasa huli na tayo ng revelation ng Bible. Kaya kapatid, huwag kang mainip. Darating at darating ng Panginoon. Ihanda mo yung sarili mo kung sarili mo ba ipinaglingkod mo na ba sa Panginoon? Ibinigay mo na ba ang buhay mo sa Diyos? Kaya napakahalaga po yung ating tunay na relasyon sa ating Panginoon. Nauna po, number 1, binhi. Habang buhay yung binhi na naranasan mo na pagkakilala sa Panginoon. Sabi dito, tayo tinawag na magpatuloy sa paggawa ng
sa bukid. Ito po yung yung binhi kapag tayo nagtatanim, nagtatiyaga tayo. Basahin ko lang po. Tayo tinawag na magpatuloy sa paggawa sa bukid. Pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang bukid ay mundo. Yung sinasabing bukid, for example dito yung tinanim mo sa buhay din natin. Kapag tayo may tayong binhi tinanim, yung helyo tayo po yun. Ebanghelyo tayo po. Pagbabahagi ng helyo ng bukid ay mundo. So ginagalawan natin bukid. 'Di ba? Tayo mga helyo, tayo mga ngaral, tayo mga tao. Yung sinasabi dito. Ulitin ko lang po Tayo tinawag na magpatuloy sa paggawa ng bukid ay mundo. Gawa ng bukid, pagbabahagi ng ebanghelyo sa bukid ay mundo ng mga tao. Itinanim natin ang binhi ng umaasa na ito'y mapupunta sa mga magandang lupa habang mapagpakumbabang alam na ang Diyos ang nagpapabago, papalago nito. Amen po ba? Kaya sabi dito, tayo yung pagbabahagi ng ebanghelyo. Tayo yun, yung bukid, yung mundo ng mga taong itinanim natin sa binhi. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung mundo, ito yung yung sinasabing yung mundo, yung bukid ng mga tao itinanim natin sa binhi ng umaasa na ito'y mapupunta sa magandang lupa habang makapagpakumbabang alam ng Diyos ang nagpapalago nito. Amen. Sa ating buhay, di ba, kapag tayo nagtatanim, yun sinabi ko na pag nagtatanim ka ng ng binhi sa tinanim mong lupa, ito'y lalago, ito'y mabubuhay, magbubunga. Sa ating din buhay, kapag tayo nagtanim ng salita ng Diyos sa bawat tao, sa mundo na ito, sa mundo na ito, meron po tayong pag-aani. Amen po ba? Yung sinisiran mo ng Word of God, darating ang time, makakilala sa Panginoon. Darating ang time, magbubunga. Yung bunga na yan, yung buhay na walang hanggan, na nasiran mo, meron siyang buhay na walang hanggan. Hanggang dumami yung bunga na yon, yung soul, na makakilala sila. Yun yung binhing inikialat natin ng salita ng Diyos. Ang magpapatubo niyan ang Panginoon. Tayo lang naghahasik ng binhi, pero ang Diyos ang nagpapatubo nito sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakalaga po ang pag-share ng gospel po. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ulitin ko lang po sana ba tayo? Kaya pag nagtanim ka, meron kang aanihin. Pag may tinanim ka ba, di ba pag tayo may tinanim, aanihin tayo. Pero kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Ganon din sa ating buhay. Kapag nagtatanim tayo sa mga tao na salita ng Panginoon, darating ang time na pag nasa halangitan tayo, lahat ng mga tinanim mo para sa Panginoon, may blessing yun. Papatungan tayo ng crown. Yung bahay mo ginto. Kaya kanya-kanya ang calling sa atin ng Panginoon. Yung daraanan mo sa kalangitan, ginto. Ginto sa kalangitan.
Kaya napakabuti at tapat na ating Panginoon. Next po. Ano ba? Sabi dito, wait lang. Nang may pagtitiyaga habang lumalaki ang pananim, pero maging handa para sa mga aning. Amen. Ang sinasabi dito, kapag tayo nagtitiyaga sa ating mga pananim, di ba may pag-aani, may blessing. Ganun din sa ating Panginoon, sa ating pagtitiyaga, sa paglilingkod, sa pagsunod mo sa Panginoon, lahat po yan may pagpapala sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin na magtiyaga sa araw-araw upang tayo merong aanihin. Sabi rin dito, anumang oras saan ba? Ang kanyang pagbabalik, pero ang kanyang pagbabalik anumang oras, maraming talinghagang tungkol sa mga kanyang hindi, parang naiba, wait lang po naiba po yung ano ko na basa. Sabi dito, nang may pagtitiyaga habang lumalaki ang pananim, pero maging handa para sa mga pag-aani, ang kanyang pagbabalik anumang oras, maraming talinghaga tungkol sa kanyang hindi na alam ng oras ng pagbabalik, na nagtuturo ng pagiging alerto para sa isang maagang pagbabalik ng pagtiyaga at katapatan ng mga magpatuloy kahit gaano pa ang kahalagahan bago ang isang tiyak na pagbabalik. Ito yung sinasabi ng ang Panginoon, kapag tayo nagtitiyaga sa paghintay ng Panginoon, meron tayong pagpapala at asahan mo talagang babalik ang Panginoon. Di ba sabi nga niya ng Panginoon bago siya umakyat sa kalangitan, sabi niya, ipangaral ang salita ng Diyos, babalik na ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Amen. Sa ating buhay, kailangan natin magtiyaga. Sa pagtitiyaga natin sa ating Panginoon, meron tayong buhay na wala hanggan. Papatungan tayo ng crown ng ating Panginoon. Kaya nga ang salitang ito ay gumagabay sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos. Tumulong na palaguin ang kaharian sa buong buhay natin at maghintay ng pagtitiyaga para sa pag-aani na maaari mong mangyari anumang oras. Amen. Dito sinasabi dito, kapag nagtiyaga ka, may ani ka, kumbaga sa palay. Pero sa Diyos, kapag nagtitiyaga ka, sa muling pagbabalik ng Panginoon, darating siya. Darating siya na nakasakay sa ulap. At pangako niya na tayo'y dadagitin, tukunin yung mga nanampalataya sa Kanya. Yung mga nagpatuloy na maglingkod ay kukunin ng Panginoon. Amen po ba? Number 2, aani. Sabi dito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po yung aanihin natin, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, sabi dito sa Mateo chapter 9 verse 37 verse 8. Kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa.
Idadalangin ninyo sa mga may-ari na anihin magpadala ng mga mag-aani. Amen po ba? Sa atin, kailangan natin na maraming manggagawa, maraming nakakilala sa Panginoon. Ito lang po, sa mga Kristiyano po Huwag na po kayo patumpik-tumpik. Bilang tayo mga nakakilala sa Diyos at nabahagian na ng salita ng Diyos, dapat po tayong humayo, lumabas na. Ito yung nais ng Panginoon Maraming manggagawa, maraming aanihin. Tayong mga tao sa mundo. Yung manggagawa ko, konti. Yung mga nagsasalita, yung mga nasishare ng gospel. Kapatid, kung nakakarinig ka, na-relate ka sa message na to, this is the time to share the gospel all over the world country. Kaya kapatid, ito yung yung spirit nyo mabuhay na sa katotohanan. Ibahagi na ang salita ng Diyos. Dahil malapit na siyang dumating. Kinukumpleto niya ang mga tinalagaan niya sa aklat ng buhay. Kailangan lang ng manggagawa. Maraming aanihin pero kukunti ang manggagawa. Kailangan na ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti ang tapat ng ating Panginoon. Sabi nga sa huli kong conclusion, Mateo chapter 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Amen. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito, na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos na siya'y itaas. Ang nais ng Diyos na siya'y maparangalan. Na siya'y mapakilala ng mundo. Na may tunay na Diyos na nagliligtas sa mundo na ito. Amen po ba? Kaya kapatid, kung isang Kristiyano ka, lumabas ka na, humayo ka na, ipangaral mo na ang salita ng Diyos. Pero bago yan, hingi mo muna sa Diyos. Lahat ng mga gagawin natin sa mundo na ito, hingi natin sa Diyos. Lord, kung ano talaga ang calling mo sa akin. Lord, tulungan mo ko kung ano yung calling mo sa akin para magampanan ko. Hanggat hindi tayo nananalangin at kung tumatawag sa ating Panginoon, hindi natin alam kung ano talaga yung prophetic name natin sa mundo na ito. O ano talaga yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, handa mo ang sarili mo. Ilapit mo na sa Panginoon. Wag mo na patagalin. Sa araw na ito, ang Panginoon ang siyang kikilos. Tayo mananalangin. Lumapit tayo sa Panginoon at siya yung kikilos sa ating buhay. Bilang po mababahagi ko ang salita ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin na tayo sumunod sa kanyang kalooban. Tinawag ka, pinili ka, huwag ka nang tumalikod, magbalik loob ka sa Diyos. Mahirap pag maiwan ka ng rapture. Pag naiwan ka ng rapture, dadanas ka ng 7 years tribulation, yung paghihirap. Pupugutan ka ng ulo pag hindi ka nagpatatak ng 666. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon habang hindi pa nangyayari yun. Tayong lahat na mga meron pananampalataya sa Panginoon, magbalik loob. Hindi mahalaga yung reliyon natin. Hindi mahalaga kung ano reliyon mo, kundi relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa araw na ito tayo po manalangin upang gabayan tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, lumalapit po kami sa Lord na Papakumbaba. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man to sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa mensahe mo sa araw na ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, mas lalo kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu mo. Holy Spirit, tuban mo po ako ng knowledge at wisdom, saturate this place, Father God.
Ang kapangyarihan mo siyang dumaloy. Ora bababashik harababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name. Pour out your spirit, Panginoon. Lord, buksan mo ang tarangkahan ng kalangitan. Ang banal na spirito mo, Lord, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Lord, yakapin mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. At i-remind mo po sa amin na kami kilalanin ka namin, Panginoon. Na kami magkaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, kapangyarihan mo na ang siyang dumaloy. Wala po akong kakayanan, pero Lord, may magagawa ka. Sabi mo, Lord, sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Lord, walang mabagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Abutin mo ang iyong mga anak right now. Touch him by the blood of Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Ora bababashik harababahanda, hallelujah, hallelujah. Pour out your spirit, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy sa bawat nakikinig ng iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Pagpalain mo sila, Panginoon. Abutin mo sila na makapangyarihan mong dugo na nagtangis sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name, hallelujah. Ora bababashik harababahanda, hallelujah, hallelujah. Yung magnify name. Lord, ikaw po ay mangusap sa kanila, Panginoon. Ano mang revelation mo, ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Yakapin mo po, Lord, ang bawat anak mo na sila'y magbalik loob sa iyo, Panginoon. Ang nais mo ay magkaroon ng kaligtasan ng iyong mga anak. Sabi mo rin, Lord, sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang pag-ibig sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kaisa-isang anak upang sinumang sumpalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Father God, hawakan mo po ang puso ng iyong mga anak. Magkaroon po sila ng pananampalataya. Tanggapin kanila upang sila ay magkaroon ng kaligtasan sa mundo na ito, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Ora bababashika rababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name. Yakapin mo po at ipaalala sa kanila, Panginoon. At ang mensahe mo, Lord God, na ito'y tumimo sa puso nila. Ang mensahe mo, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Ano mang revelation mo right now, touch him by the blood of Jesus. Hallelujah, 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 God. Yakapin mo sila, Panginoon. Ang sabi mo rin, Lord, sa iyong salita, sa John chapter 14 verse 6, ikaw ang daan at katotohanan at walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya Father God, na ikaw po ang siyang kumilos. Ora bababashik harababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name. Nakapin mo sila, Panginoon. At sila ay magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo at hindi kailanman nag-aalinlangan, Panginoon. Kapangyarihan mo na ang siyang kikilos sa bawat anak mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord God, sa araw na ito. Ang iyong mga anak, Panginoon, naway ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo. Ikaw ang Diyos, hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Salamat, Father God, sa araw na ito, anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon. Muli mo itong may balik, Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa mga nakikinig ng Word of God. Ang Diyos ay napakabuti at mahal tayo ng ating Panginoon. Ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, kapatid, gawin mo na. Habang may panahon pa. Habang may oras pa. Mahirap kapag naabutan tayo ng ating Panginoon na wala tayo sa kanyang presensya. Maraming tatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Iligtas mo kami at sasabihin ng Panginoon sa inyo na walang relasyon sa Diyos. Hindi ko kayo kilala. Kayong mga gumagawa ng kasalanan. Wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kapatid, ito yung warning ng God sa atin na tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos. Ang nais niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Kaya kapatid,
Huwag mong sasayangan yung buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kaya patuloy kang lumapit sa Panginoon kasi tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya lang po, God bless po sa inyong lahat. Patuloy po kayong lumapit at laging nananalangin sa Panginoon at magkaroon ng relasyon. Bye-bye po. God bless po.